So ayan mga boss, na-drain na natin yung una, tapos ngayon nilagyan ko na uli. Pangalawa, binomba ko siya ng hangin doon. Oh, ito meron akong nakitang mga kalawang na lumabas kasi dito ko siya dinrain. Ayan oh, kalawang yan. Ito yung nakakapit sa tangke. Nakakapit yan sa tangke mga boss. Ayan, nalusaw nung ano, kumbaga lumuwag. Ayan, marami pa yan. Ayan pa yun po. Marami pa yan siguro sa loob. Kaya binabarang ko muna ng ano, ng tawag dito, ng tubig ulit. Ngayon mga boss, in case na ano, na sa tingin nyo o sa pakiramdam nyo o sa obserbasyon nyo na marami talagang dumi yung radiator nyo sa loob, okay, na washing nyo na ganito, una nalagyan nyo na ng ayan nga, yung asido nalagyan nyo na, nababaran nyo na ng let's say 5 minutes, tapos na washing nyo na ng tubig, ng fresh water, tapos napansin nyo na marami pa ring dumi sa loob. Oh, ha? Okay lang na mag-ulit kayo. Lagyan nyo uli mga boss. Kasi nangyari sa akin yan. Ano bang unit yung dati ginawa ko sa kabilang kumpanya? Inulit ko siya. Mga boss, telehandler yata yun yung unit na telehandler na yung unit na yun. Tawag dito, yun yung ayun, buti may telehandler dito. Ayan mga boss. Yan, telehandler ang tawag dyan. Yan unit na yan. Hanggang 4th floor pwede niyang ipunta. Parang forklift yan mga boss. Pandiskarga yan ng mga ano, ng mga delivery, pansalansan sa sa warehouse, yung unit na yan. Yan yung radiator niyan dati sa kabilang kumpanya, pinagawa sa akin. Tila 2 beses ko nilagyan ng asido o 3. Paano? Kasi ang tubo niyan ganito rin, maliliit lang din. Siksik na maliliit yung butas. Kaya yung ano, yung dumi nagsiksikan doon sa loob ng tubo. Hindi kagad-agad matunaw. So, kaya ang nangyari, pagka drain ko, nilinis ko, napansin ko madumi pa rin, hindi pa rin siya nagpe-penetrate doon sa ibaba yung tubig. So ibig sabihin barado pa rin yung tubig. Yung tubo. Oh, lagyan ko siya uli ng asido. Oh, hanggang sa 3 beses yata. 3 beses ko yata siya nilagyan. Yun nga lang talagang ano tawag doon, binabarang ko siya ng tubig na fresh water na matagal para mawala yung spirit ng asido. Hindi niya kainin yung tubo. Kagaya nito, may babad na tubig ngayon na fresh water yan. Oh, kumbaga hindi tatalab yung hindi niya kakainin ng asido itong tubo. So yun. So ngayon didrain uli natin, tapos bababarang ko pa uli ito pa isa. Mga 3 beses kasi yan mga boss. 3 o 4 mas maganda. Kung marami mas maganda eh. So yan. So update ko na lang uli kayo mga boss pag testing na natin. Boss, finally na linis na natin. At ang last step natin na gagawin ay i-testing mga boss dyan sa tubig. Kasi kaya naman natin gagawin yun dahil para ma-check natin kung may butas yung mga tubo. Kasi possible na kainin ng asido yung tubo ng radiator kapag nasobrahan natin sa paglalagay ng asido, nasobrahan natin ang oras ng pagbababad. So possible na kainin, pero hindi naman sobrang sobra kasi normally may kapal din naman to ng konti 0.05 yata ang kapal nito, 0.05. Kaya medyo matagal-tagal din. Huwag nyo lang sosobrahan, basta lowest 5 minutes hanggang 10 ang pagbababad mga boss. Okay, dyan lang maglalaro. So ngayon tetestingin na natin. Okay.
mga boss. Yan, may hangin na yan. Lumubo na eh. Ayan, wala mga boss. So ito, akala ko leak yan mga boss. Akala ko leak yan. Pero, sa ano lang pala dito. Napeki ako nito kanina eh. Ayan o. Diyan o, sumisip-sip ng tubig tong ano, tong tali. Pag nakasip-sip na yan, mawawala na yan. Napeki ako kanina na, akala ko leak eh. O ayan, wala na, di ba? So, ganun lang mga boss. Perfect. Perfect yung pagkakalagay natin ng asido. So, mamaya ipakikita ko naman sa inyo yung loob kung gaano na siya kalinis. Okay? Patatagal-tagalin ko lang mga boss. Update ko ulit kayo. So, eto na mga boss. Oh. Natapos na natin. So, ngayon ipasisilip ko sa inyo yung loob. Ayan. Tignan natin yung loob. Ayan oh. Oh. Ayan oh. Oh, malinis na yung loob niya mga boss oh. Oh, di ba? Unlike kanina, ang dumi. Teka, isuzoom in natin. So ayan. So ayan oh. Oh, ayan ah. Ang linis na yan mga boss oh. Di ba? So, yan ang power ng asido mga boss. Nalinis na siya na yung luminis ng mga tubo. Di ba? So, hindi na natin bubuksan mga boss kasi malinis na. Natunaw na nung asido na inilagay natin. So, medyo nakatipid tayo ng oras. So, yan, kukunin na yan mamaya o kung kailan nila kukunin yan kasi i-assemble na yan eh. Para may kabit na sa unit. Ayun, no? Yari na, mga boss, oh. Di ba? Nakabit na natin. Oh, dito naman, sa kabila. So, ayan, nakakabit na rin yung kanyang intake, yung oil cooler o yung hydraulic cooler, plus itong radiator. Ayan. Eh, ito na, mga boss. Yung unit na ginagawa nating radiator. Ayan. Doosan DX520 LCA. Ayan, nakakabit na siya mga boss. Oh, di ba? Dahan-dahan na siya. Oh. Ayun, nasa taas eh. Oh. Ayun, oh. Kaya mahirap din, ano. Pinuntahan ko kasi tatandaan ko yung number niya yan. D5-66. So, pang number 65 yan. 66 na unit. Teka, tingnan ko nga dito sa likod kung tama. Ayan, yung number niya, D66 eh. Ilagyan na nila ng kulan, no? 4 na galon. Tapos hinaluan na lang siguro nila ng tubig. So, 66. So, tinatandaan ko kasi para next time, kapag may ginawa akong dusan, ma-recognize ko kung tama. Kung nagawa na o hindi. Sabi nung mekaniko, mahirap daw. Dahil hindi madukot yung radiator. Wala daw tornilyo rito sa baba. Ito, drain plug. O, ito naman buuhan na ang ginawa. Wala nga yung tornilyo. Drain plug lang ng oil cooler. Ito, tornilyo ng base yan para yung housing niya para hindi matanggal, nakatayo. Mahirap nga. Kailangan buo talagang dudukutin. So ayan mga boss. Pinlex ko lang sa inyo. D66. Boss! At hopefully, kahit paano nakapag-share ako sa inyo ng konting kaalaman, konting teknik. Nakapagbahagi ako sa inyo. Maraming salamat sa makakapanood ng aking video nito. At sa mga bago pa lang na madadaanan ng aking video, baka pwede namang pakipollow ang aking Facebook page na Radiator Mechanic TV.
Meron din po akong YouTube channel na Radiator Mechanic TV. God bless mga boss. Salamat.